Magandang hapon po sa ating lahat. And sige po, tatayo tayo muli as we read the word of the Lord from John chapter 16 verses 33. Says here, John chapter 16 verse 33 says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you may have trouble. But take heart, I have overcome the world. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Can we just close our eyes and let's have a moment of prayer. Father, we bless your name. We magnify your name, Lord God. Salamat po sa oras, sa araw na to, Panginoon. I pray, Lord God, na patuloy kang mangusap sa amin. Patuloy mo kaming kausapin, Panginoon. Lord, dalangin ko na hindi lang kami basta ma-bless, hindi lang kami basta ma-inform, but transform us by your word, Lord God. Salamat po at patuloy kang makilala, patuloy kang naming maranasan. Ikaw lamang mapapurihan, Panginoon. Salamat sa iyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Makakaupo po tayong lahat. Praise the Lord. So before everything else, I would like to start with this picture. And I know some of you are aware or nakita nyo na to sa Facebook, si Charlie Cart. Alright, so this man is actually one of the evangelists in the America. Alright, so ang ginagawa niya, ginagamit niya yung mga issue na meron sila para ma-preach, mapasok yung gospel in their society. And he was successful in that way. He was successful. He preached the gospel, binabalik niya, pinapasok niya yung mga campuses, target niya, mga estudyante na makakilala sa Panginoon. But this week or last week, like September, he was shot, na baril po siya, and namatay po siya. And he was 31 years old. He is just 31 years old. So ang sinasabi sa atin, this man ay dahil po sa tindi ng ginagawa niya o ng Panginoon sa buhay niya, they try to stop him na parang, pag pinatay ka, wala nang mangyayari. Wala na. Pero the thing is, nagpatuloy pa din. And what happened in America, in my place, in America po, mas lalo silang na-ignite yung kanilang fire to share the gospel, to preach the gospel, na kailangan nilang gawin lahat, na di nila kailangan mag-compromise, they need to stand the truth, and because of that, maraming na-enlighten again, maraming na-fire up again. And alam niyo po, while watching the video, nung pinapanood ko po yun, I was actually parang, paano kaya kapag one day, you don't know what will happen, pero yun na yung oras mo para kunin ka ng Panginoon. The question is, nagawa mo ba lahat ng ipapagawa sa iyo ng Diyos? Are you still with me? That sometimes, whether we like it or not, may mga bagay na pinapagawa si Lord sa buhay natin, pero di pa natin nagagawa. And that's the reason why join me in our message today entitled, The Making of a Conqueror. Amen? The Making of Conqueror. Alam niyo po ba na ang Panginoon ay ginagawa tayong isang mananagumpay, na hindi tayo dinala ng Panginoon for nothing, na hindi natin nakilala ang Diyos for nothing, but He wants us to be a conqueror. Tap mo nga yung katabi mo, sabihin mo magtatagumpay ka. Amen? So let me just give you a background in John chapter 16. From John 14 to 16 is actually what? Is actually a story or nagpapaalam na ang Panginoon sa mga disciple niya. So itong mga disciple niya, for 3 years, kasama nila si Jesus, but here's come, lahat po ng bagay may ending sa mundo. Naniniwala po kayo doon? Lahat ng bagay may ending sa mundo. And here comes, sinasabi na ni Jesus, okay, sinasabi ko na to sa inyo lahat kasi aalis na ako, babalik na ako sa langit, but don't lose hope, o huwag kayong matakot, huwag kayong mapanghinaan ng loob, because the Holy Spirit will come to guide you. But in all these things, sabi ni Jesus, I told you all these things so that you may have peace. Malaman ninyo lahat ng sinabi ko, ng pinagdaanan natin, at pagdadaanan nyo pa, may kapayapaang hatid pa rin ng Panginoon. And God is telling to them that in this world, whether you like it or not, we will have trouble. Tingnan mo nga yung katabi mo. Trouble, di ba? Joke lang. We will have trouble. We will have trouble whether you like it or not. Magkakaproblema tayo. Magkakaroon tayo ng pagsubok sa buhay. But this is the encouragement of God to us. Nang sinasabi niya, take heart. Yeah? Tap mo nga yung dibdib mo, sabi mo, take heart. Because Jesus overcome the world.
na kung napagdaanan ng Panginoon, napaglampasan ng Panginoon, malalampasan mo din yan. Amen. Simulan natin to, how God make us a conqueror. Number 1, peace is offered. Okay? Ang sinasabi sa atin, nung verse na to, sabi ni Jesus, I have told you these things so that in me you may have peace. Sabi nyo nga po, peace. Marami tong gustong sabihin, parang peace, peace. Ito, peace po ang tawag dito. Peace. Peace po pala yan. Okay, so peace. When we say peace, ang Hebrew word is shalom, but in the Greek word is emre, not the thing that we watch. Okay, nang sinasabi, it is about rest and is about restoration, reconciliation, nang sinasabi sa kanila ng Panginoon. But in the culture of Jewish, normal sa kanila nagsasabi ng shalom. It's like, goodbye, my friend. So, di ba, pag sinasabi ng bye, di ba, nagaganon tayo. Sa kanila, madalas sinasabi nila shalom. Parang peace be with you. Samahan ka ng Panginoon sa journey mo. Nung sinabi ni Jesus na peace, sabi niya, itong peace na to, I offer peace. In me, you may have peace. Sa Panginoon daw, mararanasan natin tong peace na to. This is more than kapayapaan, more than anything na pag-iingat sa atin ng Panginoon. There is something about this peace na ino-offer ng Panginoon. Ang sabi ng John 14:27, I leave you peace. Iniiwanan ko kayo ng kapayapaan. It is my own peace I give you. I give you peace in a different way that the world does, or the way that the world does. So don't be troubled and don't be afraid. Yung sinasabi ni Jesus, itong peace na to is not just a kind of na parang kapayapaan na hatid ng tao o niya, pero ito ay personal. Na sinasabi niya, I give you, it is my own peace I give you. Na walang makakapagbigay nito maliban sa kanya, na maaaring may hatid na kapayapaan ng mundo, pero iba yung kapayapaan na hatid ng Diyos. And sabi ni Jesus, this peace is different way that the world does. Hindi mapapantayan ng binibigay ng mundo at wala ring makapagbibigay nito maliban sa Kanya. So what kind of peace that God is offering to those people na gusto niyang maging conqueror? What kind of peace? Anong kapayapaan, anong kapahingahan ang hinahatid ng Diyos sa mga taong gusto niyang maging matagumpay? Tingnan po natin para mas maintindihan natin in Romans chapter 5. Ang sabi ni Paul is, therefore, since we have justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, nung namatay si Jesus, tinanggap natin siya bilang personal and Savior, pinatawad ka sa lahat ng iyong kasalanan. Amen? Parang hindi ka naniniwala. Nung namatay si Jesus sa cross, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, pinatawad ka niya sa lahat ng iyong mga kasalanan. Amen. So, ibig sabihin, bayad ka. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, bayad ka. Binayaran niya ng dugo ng Panginoon, and not just being justified by faith, but we have peace with God. And the word peace here is not just kapayapaan or rest, but is what we call access. Sabi mo nga sa katabi mo, access. Nang sinasabi, without Jesus Christ in our life, kaaway tayo ng Diyos. Hello? Kaaway tayo ng Panginoon. Kahit anong gawin nating kabutihan, kahit anong gawin nating maayos sa buhay, without Jesus Christ in our life, kaaway tayo ng Diyos. Pansinin mo, pag hindi mo kilala ang Panginoong Jesus, kahit ilang beses mong subukang magbago, hindi ka magbago. Hello? Hello? Kaya nga, lagi tayong may New Year resolution, pero wala ka namang tinutupad sa New Year resolution mo. Because it's so hard na baguhin yung sarili natin because it's our nature na gumawa ng mali at kalokohan at kasalanan. But the moment we have Jesus in our life, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, napatawad tayo. At dahil napatawad tayo, nagkaroon tayo ng peace with God. Natanggal yung galit. We reconciled with God. Nung sinasabi, kaaway pala tayo ng Panginoon. Opo, kaaway tayo ng Diyos nung wala pa si Kristo sa buhay natin. Kaya nga kahit gustuhin mong magbago, gustuhin mong matupad yung mga bagay na nais mo, di mo magawa. Why? It's because we don't have access with God. But praise God. Amen? Amen. Because of Jesus Christ, He offered, the peace is offered to us.
Hindi niya sinasabi, oh, ito pangako ko to sa'yo. Hindi niya na pinapangako yun. Because the moment we accept Jesus Christ as personal Savior and Lord, we have peace already in us. We have access. So we can easily enter into the presence of God and we can call Him Abba Father. Kaya nating tawagin siyang Diyos, kaya natin siyang tawaging Ama. It's because we have access. Ibig sabihin, close na tayo uli ni Lord. Kaya nga, the moment na nakilala natin ng Panginoon, nagsisimulang magbago at may kakayahan na tayong magbago, hindi sa sarili nating paraan, pero sa tulong ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga pansin mo, hindi man mabilis, pero paunti-unti may nagbabago dyan sa katabi mo. Amen? Amen. Kanina nakataas kilay niya, ngayon tuwid na. Diba? Kasi may binabago si Lord sa buhay natin. Kanina ganito siya, pero ngayon iba na siya. Why? Kasi unti-unti, hindi mabilis, pero there is change, there is transformation na ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Na ibig sabihin na ikaw, you have peace with God, that no matter what will happen to you in this world, you have peace na alam mo kung saan ka pupunta after that. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, sigurado na ba yan? Because whether we like it or not, sa ayaw mo man at sa gusto, mamamatay tayong lahat. But the question is, do you have this access to God? Hello? Kasi kahit anong gawin natin, pagiging mabait, kahit anong gawin, hindi ko sinasabing masama yun, kahit anong gawin natin pagiging malapit sa Panginoon, kung wala naman si Kristo sa buhay natin, lahat yun sayang. Kasi after all, we are saved by faith, not by works. Amen. Kaya nga, when we have this Jesus Christ, when we have this peace that Jesus offered to us, ang sinasabi sa atin ng Romans chapter 8, verse 38 to 39, sinabi rin to sa atin last week, sabi niya, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels or demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height or depth, anything else in all creation, will be able to separate us, or will not be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Na kapag meron ka pala nitong access, kapag meron ka palang maayos na relasyon sa Panginoon, pambira, ano man ang mangyari sa'yo, ano man ang maranasan mo, alam mo sa sarili mo, you have Jesus Christ. Whew! Na hindi magiging dahilan lahat ng pinagdadaanan mo, na hindi magiging dahilan lahat ng meron sa'yo para mawala ka kay Lord. Kaya nga, this is clear for us. Dapat sigurado tayo sa relasyon natin kay Kristo. Hello? Dahil kapag hindi tayo sigurado sa relasyon natin kay Kristo, madali tayong umayaw, madali tayong tumalikod, madali tayong umalis. But when we sure about our relationship with God, makinig ka mabuti, hindi ka papayag na mawala ka kay Lord kahit anong mangyari. Are you still with me? So what I'm saying is, so kapag may mga pagkakataon pa pala sa buhay natin na kaya nating talikuran si Lord, na kaya nating iwanan si Lord, check nating mabuti. Ibig sabihin, hindi pa ganon kaayos yung relasyon natin kay Jesus. Hello? Tap mo yung katabi mo, medyo kinabahan siya ng konti. And kung nararanasan pa nating iwanan si Lord, kung nararanasan pa natin kayang ipagpalit si Lord, I want to tell you, there's still time para i-fix to, para ayusin to, para i-pounded to. Kasi makinig kang mabuti, kapag maayos yung relasyon mo kay Kristo, kapag may tama tayong relasyon kay Kristo, may kapayapaan, kapahingahan, at alam mo sa sarili mo, may kahahantungan ng buhay na ito. Amen. Amen. Hindi ko alam kung masaya ba kayo o hindi. But seriously, we need to check our relationship with God. After all, si Lord lang ang babago sa tao. Sa atin. Ako, kahit pastor ako, wala naman akong magagawa sa buhay ninyo. Ngiti lang. Diba? Hindi ko kayo kayang baguhin, hindi ko kayo kayang ayusin. After all, pati ako binabago ko ng Panginoon. But this peace that Christ is offered to us, ito yung magbabago sa atin. Ito yung aayos sa atin na may kapayapaang handog ang Diyos, na malaya tayong lumapit sa Panginoon anytime, anywhere, na pwede natin kausapin ng Diyos at ang Diyos mismo ang magbabago sa buhay natin. Are you still with me?
Number 2, if peace is offered. Number 2, promise of tribulation. Pastor, pangako pala yun. May pangako palang tribulation. When we say tribulation is about persecution, problem, trials, that cause you stress, that cause you para ma-pressure sa lahat ng bagay. Ang sabi kasi ni Jesus in John chapter 16:33, same verse, in this world you will have trouble. Sino dito nabubuhay ka sa mundong ito? Ako, tapikin mo yung katabi mo, baka hindi siya taga-mundong ito. Delikado tayo dyan. So if you live in this world, kapag nandito daw tayo sa mundong ito, asahan mo na, normal sa buhay natin na dumaan sa tinatawag na trouble, tinatawag nating tribulation. Whether you like it or not, may mga tao, may mga lugar at sitwasyon na darating talaga sila para mapahirapan ka. Hello? Hello? Na may mga tao talaga na, kilala ko si Lord, pero dahil sa'yo nawawala yung pagkakilala ko kay Lord. May mga sitwasyon talaga na darating sa buhay mo na nawawala si Lord sa buhay mo because of this situation, because of this scenario ng buhay mo. But listen to me, the Lord allowed those things. Bakit? Tanong mo sa akin, bakit? Kasi dumadaan ang mga bagay na to at pangyayari na to para patunayan yung relasyon mo kay Kristo. Are you still here? Nung hindi mo pa kilala si Kristo, may nakita kang tao, sapakin mo na to agad eh. Pero nung nakilala mo si Kristo, yung galit mo nandito lang sa likod eh. Talaga ba? Saksakin ko yung mata mo. Pero because the Lord is with us, we have peace with God. We can control ourselves because we know that this is natural for every Christian na dumaan sa pagsubok, dumaan sa problema, dumaan sa trouble. Because sabi ng Bible, Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things God works for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Nang sinasabi sa atin, hindi kagustuhan ng Diyos na maranasan mo yan. Hindi ninais ng Diyos na masaktan ka. Pero gagamitin ng Panginoon yung sitwasyon na yan. Kasi mahal ka niya. At dahil mahal ka niya, sa pamamagitan ng sitwasyon na yan, sa pamamagitan ng pagkakataon na yan at ng tao na yan, magagawa mo yung purpose ni Lord sa buhay mo. Amen? Because God wants us to be conqueror. Kailangan yung pagiging conqueror, itutupad nito or matutupad natin yung reason kung bakit tayo nandito. Gagamitin ng Diyos yung mga bagay na yun for our own benefits. Ikakaayos natin, ikakalago natin. Hindi yun madali. At siguradong mahirap at masakit yun. Pero may purpose si Lord na sa panahon na to, kasama mo pa rin ng Diyos. Na hindi hahayaan ng Diyos na maranasan mo to and ma-waste itong mga bagay na to because after all, the purpose of the Lord will magagawa natin. Amen? Kaya nga po, pag inaral po natin ng mabuti yung salitang peace, dadaan talaga yan eh. At dahil dadaan ng peace or dahil may peace tayo, kasama natin ng Panginoon sa pagdaan natin ng tribulation, sa pagdaan natin ng problema, huwag kang mag-alala. The Lord is there. Kaya nga napag-usapan natin last month, Jehovah Shammah. The Lord is there, that in every situation, kasama natin ng Panginoon. And this is the promise of the Lord. In Psalms 91, verse 3-8, says here, God will save you from hidden danger and from deadly diseases. You can go Him for protection. He will cover you like a bird spreading its wings over its babies. You can trust Him to surround and protect you like a shield. You have nothing to fear at the night and no need to be afraid of the enemy's arrows during the day. You will have no fear of diseases that comes in the dark or terrible suffering that comes at noon. 1,000 people may fall dead at your side or 10,000 right beside you, but nothing bad will happen to you. All you will have to do is to watch and you will see the wicked are punished. Nang sinasabi sa atin ng Panginoon, tama, dadaan tayo sa pagsubok, dadaan tayo dito. Sinabi naman na ng Diyos yan eh. Dahil kilala natin ng Panginoon, ito ang patunay na tayo ay nakilala natin ng Diyos pag dumaan tayo sa mga ganito. But makinig kang mabuti, iingatan ka ng Panginoon.
sasamahan ka ng Panginoon. And that's the reason why also Apostle James telling to us in James chapter 1, verse 2 to 4 says, "My brothers and sisters, you have many kinds of trouble." You have many kinds. Sabihin mo nga sa katabi mo, you have many kinds. Congratulations. You have many kinds. Every kinds of trouble, you have it. Amen. Lahat na ng problema nasa iyo, pinagpala ka ng problema. Amen. Sino gusto dito na? Diba? Pero sabi niya dito, you have many kinds of trouble, but this gives you a reason to be happy. Pag pinagpala ka daw ng problema, dapat maging masaya ka. Hello? Puro ang hirap naman kasing maging masaya. Puro problema na nga lang, tapos ngingiti ka pa. But this is the thing that gives you a reason. Yung problema mo daw magiging dahilan para maging masaya ka? Wow! Iba yun! Sino ba naman dito may problema natatawa pa? But listen, iba ang taong may kapayapaang hatid ng Diyos. Na sa panahon ng problema, kakayanin mong pumayapa because hindi ka mag-isa dahil kasama mo si Lord. And sabi niya pa dito, you know that when your faith is tested, you learn to be patient and suffering. If you let the patient works in you, and the end result will be good. You will be mature and complete. You will be all that God wants you to be. Lalabas yung gusto ng Panginoon para sa atin. That this trouble that makes you happy, it will make you happy kasi ipapakita sa iyo ng trouble na to kung anong gusto ng Panginoon na maging ikaw. Amen? Kaya nga po, hindi ako naniniwala na ang taong tumanggap kay Kristo ay walang pagbabago. There is always evidence, manifestation kapag ang isang tao kilala niya si Lord. Anong manifestation nito? May pagbabago. Kaya ang bansa natin, kailangan natin si Kristo para may pagbabago. Amen. Amen? Ang sinasabi sa atin, 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, always be full of joy. Never stop praying. Whatever happened, always be thankful. This is how God wants you to live in Christ Jesus. Kaya nga, sa lahat ng haharapin nating pagsubok, dapat hindi tayo humihinto manalangin. Kasi the moment we stop sa pananalangin, nagsisimulang mabawasan, nagsisimulang madamage yung mga bagay kung paano natin harapin yung pagsubok na to. But never stop praying because it will help us to understand the will of God. Lagi ko tong sinasabi that every time we pray, hindi naman natin pinagpe-pray lang yung answered prayer. We're not just praying na magkaroon tayo ng kasagutan sa panalangin, na maintindihan natin, kaya tayo nagpipray, nire-ready natin yung ating mga puso sa kalooban ng Diyos. Na kung kalooban ng Diyos na daanan natin ang trouble na to, tatanggapin natin sapagkat ito'y ikakabuti natin. Why? Because the Lord is making you a conqueror. Amen? Number 1, merong peace is offered. Number 2, promise of tribulation. Amen? Number 3, proclaim victory. Sabi niya dito, but take heart, I have overcome the world. Na sinasabi sa atin ni Jesus, ganda nito na sinasabi sa atin ni Jesus, okay, may kapayapaan, may reconciliation, you have the access to the Almighty God. And dahil doon, dahil alam mong kasama mo ang Panginoon, sigurado ka sa pupunsaan mo na may kakalagyan ka after this life, dumaan ka man sa pagsubok, dumaan ka man sa anumang suliranin, may payapang puso ang meron sa'yo sapagkat alam mo kasama mo si Lord. At sinasabi din sa atin ng Diyos, hindi ka magiging talunan. Are you still here? Na hindi ka dinala ng Panginoon sa lugar na yan, na hindi hinayaan ng Diyos na maranasan mo yan, na hindi sinabi ng Panginoon sa'yo, na nakilala mo siya, dinala ka niya sa church na to, at naglingkod ka sa Kanya for nothing, para maging talo. Nung nakilala natin si Jesus, it is proclaimed that there is a victory. Kapatid, hindi mo nakilala si Lord para maging talunan ka. Nakilala mo si Lord kasi ipapanalo ka niya. Amen? Hindi ka dinala ng Panginoon sa lugar na to para malugi. Dahil kapag si Lord ang kasama mo, wala kang lugi. Pero it's given, malayo ka sa Panginoon, yun ang kalugihan.
Amen. Nang sinasabi sa atin, dahil Jesus overcome the world, it should be encouragement for us. So sinasabi sa atin, na-conquer ni Jesus lahat dito sa mundo, tagumpay siya. At kung nagtagumpay ang Panginoon, kasama natin ng Diyos, hindi kanya hayaang hindi magtagumpay. Dahil kapag kasama natin ng Panginoon, tagumpay ay kasama natin. Amen? Kaya nga sinabi niya in chapter 16, verse 13, sabi niya, when the Spirit of truth comes, He will lead you into all truth. He will not speak His own words. He will speak only what He hears and will tell you what happened in the future. You know, di man natin kasama si Jesus physically, pero hindi siya nawala sa buhay natin. Amen? Here comes the Holy Spirit leading us in all truth. Kaya nga, importante, makinig ka mabuti, importante sa buhay natin na nakikinig tayo sa Panginoon. Dahil bago pa tayo dumating sa isang sitwasyon na mahihirapan tayo, nire-ready ka na ni Lord doon. Are you still here? Before ka dumating sa sitwasyon na yon, na mahihirapan ka, masasaktan ka, ire-ready ka na ng Panginoon. But sometimes, hindi kasi tayo nakikinig, kaya hindi tayo nakakapaghanda. Tapikin mo nga yung katabi mo. Di ka kasi nakinig eh. Diba? Sinasabi sa atin, the Holy Spirit is always present. Sabi niya ganun, to tell us what happened in the future. So, ang sinasabi sa atin, bago pa mangyari yon, bago pa maranasan to, the Lord is preparing you already for this. Because alam ng Panginoon ang pagdadaanan mo at dahil dadaan ka doon, paghahandain ka ng Diyos, pero you need to listen. Hello? Hello? Kaya maniwala ka, bago pa natin maranasan yung sitwasyon kung saan tayo masasaktan, kung saan tayo mahirapan, kung saan may mga taong mananakit sa atin, the Lord already prepare you for that. Amen? Na hindi ka isusubo ng Diyos sa isang labanan na hindi ka handa. Are you still here? And Jesus is telling to us that I overcome that. Tapos ko na yan. At pag dumaan ka dyan, matatapos mo din yan, magtatagumpay ka dyan. Are you still here? Nang sinasabi sa atin ng Panginoon, si Kristo ang pundasyon ng kapayapaan, na dumaan man tayo sa anumang tribulation, makakaasa ka that He is always in control. Alam ng Diyos kung anong pagdadaanan mo, at sigurado ako, kaya kang ingatan ng Diyos at bibigyan ka ng tagumpay sa pagdaan mo sa sitwasyon na yan. 1 Corinthians chapter 15 verse 57 says, but we thank God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Wala nang ibang tagumpay kay Jesus lamang. So anong sinasabi sa atin? Because proclaim na sa atin yung victory. Number one, lagi mong tandaan, always look into Jesus. Laging pagdaan, lakad, sa lahat ng buhay, sa Diyos ka titingin, sa Diyos ka maglilingkod, si Kristo ang mamahalin mo, wala nang iba. Always look to Jesus. Bakit? Kasi oras na mawala na yung paningin natin sa Panginoon, mas madali tayong maaapektuhan ng mga pagdadaanan natin. Hindi ko sinasabing pag nakatingin tayo kay Jesus, walang effect yung pinagdadaanan natin. Meron pa din. But you are safe. You know that you are safe in the Lord. Amen? Sa Panginoon. Hindi tayo kailanman mag-iisa sapagkat kasama natin siya. Kaya sa mga panahon na may pinagdadaanan tayo, isa lang yung advice sa atin, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw bigla. Amen? Kasi minsan, dahil nahihirapan tayo, bitaw tayo ng bitaw, takbo tayo ng takbo, alis tayo ng alis. But listen to me, alam mo, ang karera ay hindi, sa karera ng buhay, hindi madalian. Hindi ba? Hindi yung madalian. May mga pagkakataon, hindi mo kailangan tapusin agad. Kasi hindi naman sinabi ng Panginoon, tapusin mo agad. Ang sinasabi sa atin, daanan natin. Minsan mahirap, sugatan. Minsan gumagapang na tayo, pero hanggat nandun ka sa track na yon, hindi ka patalo. Amen? Matatalo ka lang kapag sumuko ka na. Kapag huminto ka na. Tapos na ang laban. And this is the reason why the Lord is telling to us that He is making us a conqueror. Keep in mind, peace is offered. Amen? Binibigay sa atin ng Diyos, hindi lang basta kapayapaan, but God gave us an access na malaya tayong lumapit sa Panginoon, na malaya natin kausapin ng Diyos, na malaya tayong magsabi sa Panginoon ng mga pangangailangan natin. But there is also promise of tribulation. Amen?
Kapatid, normal ang problema. Kasi kapag wala ka ng problema, baka tuwid na ang iyong mga paa. Amen? Did you get what I mean? Pag hindi ka na nagkakaproblema, baka tuwid na yung paa mo. So patunay lang yan na yung trouble natin, yung tribulation natin, patunay lang yan na buhay ka pa. At habang buhay ka pa, may inaayos, may ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Huwag kang mangalala. He proclaimed the victory. Amen? Masasaktan ka, mahirapan ka, masusugatan ka. Pero makinig kang mabuti. The end of the day, the end of the journey, tagumpay ay nasa Panginoon. Amen? Listen, I think we're done with that. Alam natin yon, kilala natin si Lord. Alam na natin kung anong gusto ng Panginoon sa buhay natin. I think we're done with that. Siguro, ang kailangan na lang natin gawin ngayon, tayuan natin to. Amen. Panindigan natin to. Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin. May mga pagkakataon sa buhay natin na akala natin okay na tayo eh. Ayos na tayo, pero di natin pinaninindigan. Why? Kasi takot na takot pa din tayo. Are you still here? Kilala natin si Lord, pero hirap na hirap tayong ipamuhay si Lord. Kasi alam natin sa sarili natin na may mga bagay pa tayong hindi natin binibigay lahat sa Diyos. But we're done with that. Tapos na tayo doon. Stop hiding. I'm done hiding. Amen? Start shining. Kantahin ko sana kaso mataas eh. Sinasabi sa atin, tapos na, hindi mo na kailangan tinatago yung pananampalataya mo. Hindi mo na kailangan tinatago yung relasyon mo kay Kristo. Hindi mo na kailangan magtago sa takot kasi si Lord yung kasama mo. At kung mahal mo si Lord, then stand for it. Live on it. Ipamuhay mo yan. Hakbangan natin yan. At kung mamamatay, ay di mamamatay. Kay Lord naman ang pupuntahan. Amen? And that's the reason why God is telling to us, you are a conqueror. He is making you a conqueror. He offered peace, may kapayapaan. Hey, mahirap ang buhay. Pero may handog na kapayapaan at kapahingahan ng Diyos sapagkat sigurado ang Panginoon sa iyong pupuntahan. May trouble, keep that in mind. Patunay yan na buhay ka pa, pero may tagumpay. Amen? Pwede ba tayo lahat ay pipikit? Tatayo tayo sa mga oras na to. Ay naniniwala ako na may sinasabi ang Diyos, may ini-impress ang Panginoon. Hindi lang sa akin, pati sa iyo. May mga pinapagawa ang Diyos. Pero maniwala ka. Sa paglakad mo, sa pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo, never ka mag-iisa. At never kang hahayaan ng Diyos na mag-isa. Kaya sa mga oras na to, I'll give you time to talk to God. Hindi ko alam kung anong takot, pangamba, o ano man ang pinagdadaanan mo. I don't know. Pero one thing is for sure. Di ka iniwan, di ka pinabayaan, at di ka pababayaan at iiwan ng Diyos. So why not you talk to the Lord? Why not you speak to God right now? Why not you allow Him to talk to you? And if the Lord is making you a conqueror, let it be. Hayaan mong gawin ka ng Panginoon na isang nagtatagumpay. At dahil gagawin ngayon, hayaan mo ang Diyos ang manguna, hayaan mo ang Diyos ang magtakda ng dapat mangyari sa buhay. I'll give you time na kausapin ng Panginoon. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila. Can we just raise your hands to the Lord right now? Pwede mo bang itaas yung kamay mo? Hindi ko alam kung anong pinapagawa at sinasabi sa iyo ng Diyos. But one thing is for sure, dakila ang Diyos.
Hindi ka niya hahayaan, hindi ka niya pababayaan. So why not you raise your hands and allow the Lord, hayaan mo ang kadakilaan ng Panginoon, ang maihayag sa buhay mo, sa pinagdadaanan mo, sa nararanasan mo, sa whatever that you have today. Listen to me, church. Dakila ang Diyos. Dakila ang Panginoon. And why not you speak it up and say that God is great? Oh God. Say it with all your heart. Dakila ka, O Diyos, dakila Come on, let's declare. ka. Declare natin ang kadakilaan ng Panginoon. Dakila ka, lahat ay aawit. Hallelujah. Ka, magkadakila ka, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Panginoon, sa araw na to, sa oras na to, sa pagkakataon na to, Panginoon, Lord, dalangin ko, samahan mo kami, tulungan mo kami. Gawin mo ang nais mo sa buhay namin, O Diyos. May mga pagkakataon na lalaban yung kalooban namin, pero Lord, masunod yung kaparaanan mo. Masunod yung kalooban mo. Kasi kung kami iintindihin namin yung nais namin, that's only for our comforts. That's only for what we want. Pero dadalhin kami nito palayo sa purpose mo. But Lord, let your us to be a conqueror, then be it, Lord. Hayaan mo kami, hinahayaan ka namin, Panginoon, na gawin kaming nagtatagumpay, O Diyos. Hindi lang sa spiritual life namin, Panginoon, even sa field namin, sa family namin, sa dreams namin, sa studies namin, sa community namin, Lord, sa bansa namin, na may isang Diyos na kaya kaming gawing nagtatagumpay beyond sa lahat ng pinagdadaanan namin. Sa lahat ng trouble ng buhay namin, there is always peace that you are offered to us. That peace is only in you, God. And there is always victory that you will, na naibibigay mo sa amin. Nasasamahan mo kami na sa lahat ng journey, sa lahat ng dadaanan namin, ang ending nito ay tagumpay sapagkat ikaw ang aming katagumpayan, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa araw na to. Salamat sa oras na to. Tulungan nyo kami lagi. Samahan nyo kami lagi. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan, at ikaw ang makilala sa buhay namin. O Diyos, wala na pong iba. Lord, salamat po. Salamat po. Manguna ka, O Diyos, sa iyo lahat ng papuri. Masasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen. Praise God! So, dumako naman po tayo sa isa pang uri ng pagsamba. Ito ay ang pagbibigay.
Sige, alam nyo na to eh. Sabihin nyo naman dyan sa katabi nyo, bigay mo na. So kung meron po kayong Bible dyan sa inyo, pwede po kayong makipagbukas sa akin sa Matthew chapter 23, verse 23. Sabi niya, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint, dill, and cumin, and have left undone the weightier matters of the law, justice, mercy, and faith. But you ought to have done this, and not to have left the other undone." So, what these verses teaches us? It teaches us to be genuine in tithing or giving. We must not forget what is more important: justice, mercy, and faith. The genuineness of a person is seen by his or her sincerity. It means na ang genuine tithing and giving ay hindi lang patungkol sa halaga ng binibigay mo. It is about the things that you do for others and make your heart's motive right. Ito yung genuine offering unto God. Kasi kahit malaki pang ibigay mo, pero wala kang faith, sayang lang din yan. Kahit magbigay ka pero you don't practice being merciful, sayang lang din yan. Kahit pa faithful ka sa tithing mo, and you gave generous offering pero yung way of living mo hindi tama, sayang lang din yan. This verse reminds us to give with righteous heart and giving while living a life glorifying God. So, short testimony ko lang po. Last month, the month of August is full of challenges. Sobrang hirap, ang daming nangyari sa church, sa personal life. Aaminin ko at lahat naman po tayo dito may mga pinagdadaanan. And ayun, parang ang tagal ng month of August sa dami ng struggle ng dumaan sa buhay natin eh. And ayun, struggle sa financial, and yung ate ko wala din po siyang trabaho. Tapos, nape-pressure pa ako sa OJT ko kasi yung mga kasama kong nag-OJT, hindi sila yung usually nakasama ko. So, hindi po ako sanay sa kanila. And, yung tito ko naman po, nagkasakit din po siya. Na-diagnose po siyang may Hepa B, TB, and kailangan din po siyang operahan dahil nagkaroon po siya ng gallstone. And ayun, sabay-sabay lahat ng problema. Dumating sa point na sinabi ko kay Lord, parang hindi ko na po ata kaya to, ayoko na, suko na ako. Ayun, so iniiyak ko lahat kay Lord. And saktong-sakto talaga yung series ng Stronger last month. Kasi, grabe, sobrang dami. Pero, inimpress sa akin ni Lord na dinala niya ako sa posisyon na to, hindi para pahirapan ako. Inimpress niya sa akin na may tinuturo siya sa akin, na may purpose siyang nilagay sa akin. And alam niyo po ba, mabuti si Lord. Kasi bago matapos yung month ng August, ang dami niyang sinagot sa mga prayer ko. Pinakita niya sa akin na hindi lahat ng nakikita ko, yun na yun. Kasi po, negative person po kasi ako eh. Pero si Lord, inassure niya ako. And actually, na-realize ko din po na prayer ko po pala yun. Kasi naalala niyo po ba yung sinabi ni Pastor na, na yung pagsagot ni Lord sa prayer natin, hindi yun yung way na iniisip natin. Kasi po, pinagpipray ko po kasi nabigyan ako ng courage ni Lord. Ayun tuloy, hiwa-hiwalay kami magkakaibigan sa OJT. So, ayun, inalis niya ako sa comfort zone ko. Mag-isa ako. May kasama naman akong kaklase ko, pero hindi sila yung circle ko. So, hindi ako sanay sa kanila. And praise God. Praise God kasi si ate ko po na kagagraduate lang, meron na po siyang trabaho ngayon sa Gapo. And ayun, praise God po kasi lagi siyang nagpo-provide sa family ko. And He always amazed me sa pagpo-provide niya sa buhay ko. Like,
200 pesos na lang po yung pera ko, tapos magugulat ako, nakakain ako ng buong araw, tapos yung 200 pesos di pa nababawasan. Naipapaisip na ako, saan ko yung kinain ko? Ganon. Tapos, praise God din kasi yung surgery po ng tito ko, successful po siya. Ayun. And his healing is under prayer pa din dahil sa na-diagnose sa kanya. Pero thankful po ako kasi never niya kaming pinabayaan. And thankful din po ako kasi he always put my heart on the right track. Na totoo pala na kapag nagtatapat ka kay Lord, kapag tama yung puso mo sa pagbibigay, hindi lang ikaw ang pagpapalain niya, kundi pati na rin ang mga tao sa paligid mo. And kung di pa po natin lubos na nauunawaan ang pagbibigay, okay lang na wag muna tayong magbigay. Pero gaya ng verse natin, it is important na maayos at tama ang puso natin so that our giving will be genuine. So, sige po, kunin na po natin ang ibibigay natin kay Lord. Pag-pray nyo yan, pangalanan nyo yan. Sige po tayong lahat. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, God. Salamat po, Panginoon, sa araw na to, Panginoon. Lord, salamat po sa salita mo ngayong hapon na to, Panginoon. Lord, we praise you, God. Thank you po sa tinuro mo sa amin ngayong araw na to, Panginoon. Salamat po kasi patuloy mo kaming pinagpapala, Panginoon. Salamat po sa mga challenges na nilagay nyo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po kasi patuloy ka pong gumagalaw, patuloy ka pong nangungusap sa buhay namin. Hindi lang po sa amin, pati na rin po sa family namin, Lord God. And Lord, I pray, Panginoon, na turuan niyo pa po kami at patuloy niyo pa po kaming bigyan ng burden, Panginoon. Lord, salamat po. Binabalik po namin sa iyo to sapagkat mabuti ka sa buhay namin, sapagkat tapat ka, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa banda.